Ang arkitektura ay hindi lamang tungkol sa pagdisenyo ng mga gusali, kundi pati na rin sa paglikha ng mga espasyong mga kabuluhan at pakinabang sa lipunan. Noong araw, kami nagagalak na makapanayam ng isang profesional sa larangan ng arkitektura na magbabahagi ng kanyang kaalaman, karanasan, at pananaw sa profesyon. Lugod pa namin tinatanggap si Architect Mark Simon Alinday. So, kamusta po kayo ngayon? Ako naman ay sa biyaya ng Lord ay okay na okay. Masaya. So, kamusta rin po ang inyong work po? Sa work, well, ako ngayon ay freelance architect. So, ang main work ko talaga is sa church, graphic designer. Pero I still practice my profession as an architect. Sige. So, dako na po tayo sa mga questions. Ano nga po natin? Number 1. Number 1 po, una po nating question. Bakit nyo po napili o bakit nyo po naging interesado sa larangan ng arkitektura po? Sa arkitektura, well, ang nag-push naman sa akin ay ang family. As in, wala naman akong plano mag-architecture. Pero, ang malinaw sa akin is pumunta sa arts, sa field ng arts. Well, practically, noong unang panahon, nung college ako, talagang ang mindset is pumunta ka sa course na may board exam. Kasi syempre, magandang trabaho daw, ganyan-ganyan. Pero, well, sa biyaya naman ng Lord ay natapos. And along the way, nagustuhan ko din naman ang architecture. Kasi I love organizing. Yung pag-organize ng spaces, mahilig ako mag-organize ng gamit ko. So, hindi ko in-expect na pwede ko pala siyang i-apply sa profession. So, yun. Isa sa dahilan. So, pangalawa na pong question. Ano po ang inspirasyon ninyo kung bakit nagustuhan niyo po ang inyong trabaho? Sa trabaho na mismo, well, ang inspiration ko kung bakit ko nagustuhan. Opo. Well, una, siguro napansin ko din na people pleaser ako. Pero, I mean, gusto ko yung feeling din na napapaligaya ko yung kliyente through sa bahay nila. Sa bahay. Basically sa bahay. Residential kasi mostly ang project ko. So, namomotivate ako, na-inspire ako na magpatuloy kasi I enjoy serving people na ipag-design ng bahay nila, ipag-design yung space nila, ganyan. Tapos syempre may mga tinatawag kong psychology of space. Yan, na-enjoy ko yung mga ganun. So, I enjoy yung relationship with client. So, bukod pa dun sa pagde-design mismo. Syempre, I also enjoy design. Pero, alam mo yun, parang ang saya na, ang fulfilling na nagustuhan ng client and design. So, yun. So, yung pangatlo na po ng question. Kailan o bakit nyo po naisip na ang arkitektura ang landas na gusto nyo sa buhay? Kaya gusto... Well, medyo contradicting siya kasi nag-work ako ngayon sa church. Kasi nag-post muna ako sa architecture. Pero yun, sabi ko kanina, freelance architect. Pero, ang Lord naman pinapabalik ako sa architecture. So, nakita ko din naman na maganda yung field ng architecture kasi we design spaces kung saan, or buildings or structures kasi yung na may impact sa environment. So, ano nga ulit yung tanong? Palino nga ulit. Kailan o bakit nyo naisip po na ang arkitektura ang landas na gusto nyo sa buhay? Ang ano ko doon is pinakauna dahil nakita ko yun ang kalooban ng Lord for me. Pangalawa ay dahil yun yan, parang sabi ko kanina, nagustuhan ko na ang architecture along the way. Minahal ko na din ang architecture. So, andun yung part na na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko yung pagbibuild ng space. So nung na-realize ko na, okay Lord, tapos nung nakapasa pa ng board exam, so sabi ko, okay Lord, sige, mukhang ito talagang profession na binigay mo for me. Yun. So, yun po. Ano nga yung pang-apatiting? Ano number na tayo? 1, 4, 5, 7. So, daka naman po tayo dun sa, sa work process, practical questions po. So, una pong tanong dun, gaano katagal po ang paggawa ng blueprint po? Blueprint, well, depende. Yung akin, naabot siya ng months sa buo. Pero pag dire-diretsyong gawa single story na bahay, kaya siyang matapos ng 2 months. Yung blueprint alone.
Pero ako, dahil may work ako, naabot ako ng 4 months, 5 months. Well, sinasabi ko yun mismo sa kliyente. Pero yun ang pinaka-basic ko kasi nga, hindi ako makapag-focus solely dun sa blueprints. Pero kung dire-diretso naman ang gawa, I think 2 months for a single story na bahay, okay siya. So, next ay... Ano po sunod? 14579. Ano ang ginagawa niyo po para maging energy efficient ang isang gusali po? Energy efficient. Well, ang una, more natural light na pumapasok sa isang gusali, kasi nakakatipid ka sa ilaw eh. So, yun. Tapos, syempre, may mga energy efficient na naman na appliances na mga electronics. So, maganda na gamit ang kliyente ng ganun. Pero sa architecture mismo, yun, may tinatawag na passive, yung talaga ang flow ng air ay diretso. Kasi kapag ang hangin, ang natural na air, kailangan yan ay air in, air out. May papasok kami lalabasan. So, yun yung mga paraan for it to be energy efficient. Natural lighting, tapos yung passive air na tinatawag. So, yun. So, ano po yung next? 1, 4, 5, 7, 12. Paano niyo po pinapanatili ang balanse sa pagitan ng creativity at practicality sa inyong trabaho po? Creativity and practicality. Ang sabi sa amin, meron tayong tinatawag ng National Building Code. Siguro yun yung practical side na may sinusunod kang batas. At the same time, sa practical side is syempre kung paano umibo ang tao, kung paano siya the normal life ng isang tao, kung paano siya mabuhay, kung paano siya everyday na kumilos. Sa creativity, paano ko nababalanse yung creativity tsaka yung practical side? I think, yun nga, pwede ka kasi mag-introduce ng panibagong way of living sa mga tao through architecture. So, mababalanse mo siya in a way na hindi ka sobrang nagbago agad, pero at the same balance may balance between being practical and being creative. Kasi halimbawa, punta tayo sa toilet. Sa toilet. Paano ka magiging creative in a simple, sa bathroom? Diba? Kung paano kumilos ang tao sa loob ng isang CR. So, paano siya maging creative? Siguro, through colors, hindi in the usual color ng toilet na parang very neutral and all. So, pwede ka maging creative sa side ng colors, ganyan. So, yun. Doon mo siya mababalance. Ayun. So, ako naman po magtatanong sa inyo about sa personal. So, sa inyong field po ng architecture, kapag po may isa pong kabataan na magtatanong sa inyo about sa architecture, ano po inyong may payo po? May papayo ko. Wait lang. Maipapayo ko. Ang mapapayo ko sa isang estudyante na papasok sa field ng architecture, una, sasabihin ko na sa'yo, walang madaling kurso. So, pati architecture, mahirap siya. Although, ang pagtingin ng tao, sobrang hirap talaga ang architecture. Pero, una, ang ma-advise ko, maganda na may edge ka when it comes to drafting, drawing, yan, sa creativity, mahalaga yon, no? Pero, alam mo, may mga kaklase ako na pumasok without yung hindi naman super creative. Kahit naman ako hindi naman super creative. Pero may edge kapag creative ka. Pero sa architecture, it's more on being, kailangan mo nandun yung balance na pagiging creative pero at the same time, ikaw ay practical ka. Yun yung sinasabi natin kanina. Tapos at the same time, matyaga ka dapat. Kasi bukod sa hirap ng plates, minsan mahirap ang prof. So, yun. So, tiyaga lang talaga. I mean, yun yan, laging sinasabi ko, walang madaling kurso. Kailangan, nadaan mo, tsatsagay mo talaga. Yun. So, yun po. Maraming salamat po, Architect Moy, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan po. Ang inyong mga payo at insight ay tiyak na makakatulong sa mga kabataan na nagnanais pumasok sa larangan ng arkitektura po. So, yun lang po. Maraming salamat po. Thank you din. Thank you, Jacob. Thank you.